Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Medyo sapul na sapul, no? Yung tanong na yon ni Senador De La Rosa, mga kabida, kay Congresswoman Franz Castro, hindi ho nakailag, ano? Kasi hindi inasahan po ng Congresswoman yun eh. Na yun yung itanong po sa kanya ni Senador De La Rosa. Ano po? Anyway, bago yan, pag-usapan po natin mamaya. No? Isang magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa aking channel, mga kabida. Ito, pag-usapan po natin yung nangyari kahapon o kagabi. No? Isa pong debate na inorganize po ng GMA po, no? Sa lahat po ng mga kandidato sa pagka-senador for 2025 midterm elections. 12 kandidato lang po yung kumasa, no? At during face-off po, mga kabida, nagtapat po itong si Congresswoman Castro at saka si Senador De La Rosa, ano po, no? Yung kanila kasing pinagtalunan po dito, yung tanong na kailangan bang kasuhan po itong si Digong doon ho sa war on drugs, ano po? Yung affirmative po dito, mga kabida, ito pong si Congresswoman Castro, samantalang ito pong si Senador De La Rosa ay conditional yung kanya pong posisyon. Okay? Meaning, pag may kaso, may ebidensya, dapat kasuhan. Ano? Pag wala, dapat hindi kasuhan. Yun yung posisyon po ni Senador De La Rosa. Pakinggan muna natin itong kanila pong debate kagabi. Narito po. At ang mga sasalang para pagdebatihan ang isyong ito, si Representative Castro na pabor sa panukala. Conditional naman ang tugon ni Senator De La Rosa. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati yung mga kasapakat niya at nag-utos, no, sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating mga mamamayan. Sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin siguro. Senator De La Rosa? Sagot ko dyan is conditional, no? Hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po nating ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ni Ninja Caps. Kaya po, after 3 years na tapusan sa pag-uulong, walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin. At nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun nga, ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatanong, porque congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila, pag yung mga ordinaryong tao, kulong ka agad. Kung ito po ay nasa Kongreso, ay out of order ko po dahil wala siya sa tanong. No? At ang ginawa po natin na pagre-rescue, tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na kaso. So, kung sino mang mga teachers, gagawin yon, no? Yung ipagtanggol at sagipin yung ating mga teachers at mga estudyante. So, tingin ko po ay walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso. Now, Senator De La Rosa, may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. 15 seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit ginamit niya yung mga kabataan para sa kanilang kapakanan? Walang risk yun nangyari doon. In fact, konbiktado ka sa kaso eh. There was no rescue.
Well, yung sinasabi naman po ng mga magulang na galit sa akin, ay ito ay gawa-gawa lang ito. Itong mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School, ay talagang nangihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga lumad. Dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa serbisyong pang-edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisisi ang gobyernong Duterte. Ayun po, sapul na sapul, ha? Bullseye, mga kabida, yung tanong na yun, ano? Okay, hindi ho nakailag. Hindi ho nakailag kasi hindi ho inasahan po ni Congresswoman Castro yung tanong na yun. Anyway, kahit na po out of topic, pero para sa akin po, mga kabida, may connection yun, ano? Since ito pong si Congresswoman Castro was talking about accountability, no? Doon ho sa krimen. At since meron po siyang kaso at convicted sa lower court, doon ho sa kanyang kaso na child abuse or child trafficking, ano po, mga kabida. Naitanong yun, ano, ni Senador De La Rosa. Since she was talking about accountability, bakit andyan pa po? Ito pong si Congresswoman Castro na convicted naman yon, ano? Although alam po natin ang proseso po ng batas, hindi pa po pinal yung decision po ng Regional Trial Court, ano po, no? Pero yun nga yun yung tanong yung punto ni Senador De La Rosa, pag mahirap, okay, ordinaryong tao, hinatulan, convicted, diretso kagad sa kulungan, ano? Kahit na po na appealable pa yung kaso, ano? Unlike ko dito kay Congresswoman Castro, na umapila po, no, kahit na convicted na po, no, andyan pa rin, no, nanilbihan pa rin bilang isang kongresista po ng bansa, ano po, mga kabida. Hindi ho nakailag, hindi ho nasagot, kasi hindi ho inasahan yung tanong na yon. At sabi po ni Congresswoman Castro, out of topic Out of topic na yon. Pero pa sa akin, may connection yun, mga kabida. Ano po? Kasi ito lang po, yung observation ko po, ano, since she was talking about accountability doon ho sa mga krimen, ano, ang tanong ko lang po kay Congresswoman Castro, mga kabida, bakit naman po wala po tayong narinig mula ho sa kanilang hanay o mula mismo sa kanya yung panawagan po na accountability para doon ho sa mga pinatay po ng mga rebelding New People's Army, ano? Okay? Kung sinasabi po nila, mga kabida, na yung war on drugs po, nasa 30,000 yung namatay, okay? At yung may pakana doon is si Digong, ano? Bakit? Yung mga pinatay po ng mga rebelding New People's Army po, ilan ba yun? Diba? Siguro mga nasa 100,000 na po, ano? Mga kabida. Since nag-umpisa po itong mga rebelde, ano po, no? Nung 70s. Bakit hindi ho sila nawagan o hindi ho sila nananawagan po ng accountability? Wala ho tayong narinig mula sa kanila, no? Na may ganung panawagan. Accountability para doon ho sa mga buhay na pinatay po, no, ng mga rebelding New People's Army, yung mga pamilya hong naiwan po ng mga pinatay po ng New People's Army, no? Diba? Tsaka yung mga pinatay po ng New People's Army, hindi ho natin masasabing lahat po sila ay mga may kasalanan, ano? Okay? Lahat po sila ay may kasalanan sa batas. Unlike ho dito sa war on drugs, na yung kasalanan ho ng mga pinatay ho dito ay violation sa Republic Act 9165 o Anti-Dangerous Drugs Act of 2002. Ano po? Diba? Yung mga pinatay po ng New People's Army, sino-sino man yun sila, yung sundalo, pulis, diba? Kung may mga sinasabi po nilang istiya, mga spy mula sa gobyerno, yun, pinatay nila yun. Okay? Yung pagiging espiya ba, kasalanan ba under the law of the Republic of the Philippines? Okay? Yung mga pulis na nagtatrabaho po bilang protector po ng mga Pilipino, pinatay po nila, kasalanan yon, krimen yon, di ba? Yung pagiging pulis. Yun po yung hindi ko maintindihan po, mga kabida. Yung logic kasi ba doon, di ba?
since this group, these people are talking about accountability of crimes, okay? Yung krimen po ng mga NPA, bakit hindi ho kayo nananawagan doon? Diba? Dahil ho, sympathizers kayo doon. Yun po ba? Diba? So, yun po. So, mga kabida, ano po yung opinion nyo dito? Dito ho sa panukalang kakasuhan po itong si Digong dahil ho sa war on drugs. At saka, ito hong posisyon po ni Congresswoman Franz Castro na accountability doon sa mga gumawa po ng krimen, kagaya po daw ni Digong. Okay?